beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan ko. Bigyan natin ng mic si Nyulo. Yan, dikit mo. Ha? Nandito ho kami sa airport. Papunta ho kami ng Malaysia. Oo. Usod-usok ang konti. May gumagawa ng fake news sa likod eh. Ayun o. Yun o mga kababayan o. Hirap na hirap ipagtanggol si Martin. Yan, shoutout po sa inyo lahat. Ito na naman po ako. Si Baste at si Andrew E. Ayaw. What's up? Shoot. So yun, mga kababayan, nakakatawa talaga itong buhay vlogger, mga kababayan ko. Nai-enjoy ko talaga to. Anyways, mga kababayan, ang tatalakayin ho natin, eto hong mga kababayan, yung pong, etong si Sarah, in-interview, lumabas ang pagkasiraulo niya. Grabe, no? Grabe. Hindi, no? Habang ini-interview, kala mo talaga mga kababayan eh. Oo. Kinikiliti yung tingle niya eh. Kaya At eto, mga kababayan, matutuwa kayo dito. Joel Villanueva nanganganib na. Patay. Naku, patay. Nako po. Kung si Marcoleta ho nanganganib, eto rin ho si Villanueva nanganganib din ho, mga kababayan ko. Bakit ho? Di ba? Kasi nga ho, naku, sinampan na yata ng kaso. Diyan po sa DOJ. Ombudsman. Ombudsman na. Oo. Nako. Patay ka. Eto. Paborito yan ni Nino? Ombudsman Remulla. Eto. Sige, unahin na natin. Sige. Pasok. Department sa Ombudsman ang tatlong reklamong malversation na laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay sa maanomalya umanong flood control project sa Bulacan. Tumanggi ang tagapagsalita ng kagawaran na idetalye kung ano ang rekomendasyon ng kanilang prosecutors. Eto na mga kababayan. Delikado. Reklamong malversation versus Villanueva, mga kababayan ko. So ngayon, ano na mangyayari dyan? Mukhang iisa-isain na talaga eh. Oo. Di ba? Kasi nga, etong si Villanueva, mga kababayan ko, matagal na ho itong namumuro eh. Oo. Mukhang bibinggo na ho. Ano? Napakarami daw. Tingin mo, ayaw mo yung mga yan, Bakit? Anong sa tingin mo ngayon dito? Alam mo, dito lang po tayo makakita talaga ng totoong pagtalakay at pagtuligsa sa mga taong ganid talaga eh. Kasi ito po sa Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita nyo po, yang mga yan ay dati na talagang mga kawatan. Yaon. Ngayon, sa panahon ng Duterte, parang nakawala sa kural, akala nila wala nang katapusan ng kademonyohan nila. Ngayon, sila pa rin po ang nasasangkot ngayon. Kaya sumasaludo po tayo dito sa ating ombudsman dahil akala ko, Boss Mike, di ba, tinakalampag nga natin yan, si Boying. Ombudsman Remulla. Ombudsman, bago magpasko ngayon. Pero ngayon, sabi nga ni Mima, kamukha mo nga raw yun eh. si Boying Di ba, kinakalampag natin yan na si Ombudsman Remulla, nangako. Pero ngayon, sa pagpapatuloy, at sana nga sa ating ombudsman, ituloy po natin ito. Tama. Di ba, Boss Mike? Hindi, dapat talaga mapanagot. Kasi katulad niyan, lalarga na naman itong si Marcoleta na maliwanag naman. Yes. Na inamin niya Oo. na ang kanyang sose ay hindi niya diniklara. Diba? Yung mga tao na nagbigay ng donasyon para sa kanyang kampanya. Oo. Yan maliwanag na ho eh. Ngayon pinagdududahan din ng maraming tao ang issue na yan kung mapapanagot ba si Marcoleta. Tama. Di ba? Alam mo, Boss Mike, you cannot spell Marcoleta without maleta. Bars yan Di ba? Hindi nyo po manusulat ang Marcoleta pag hindi nyo matatandaan yung salitang maleta. Maleta. Di ba? Maleta na yan. Kita nyo naman.
Eh sabi ko nga sa inyo, yung maleta, total nabanggit ni Yulo. Oh. Maleta na yan, panahon ni Digong, yan talaga ang nag-umpisa. Lupit, no? Yung kay Velasco Oo, pala, no? diba? Eh, sasabihin nila nagmamalinis yan si Sara. Oo. Oh, na sinasabi mga kababayan na hindi nakinabang sila. Oo. Eh, panahon ng tatay niya nangyari yan eh. Oh, ngayon at siniwalat ni Pangulo, Yes. pinagtutulungan ngayon si Pangulong Bongbong. Grabe yung ano kay Pangulong Bongbong, Di ba? Bati ko sila. Kasi nga binulgar. Para bang isang kulto o isang organisasyon na sindikato Oo. na kapag ka ikaw ay pumiyok, aambusin ka nila. Tama. Ganun ho nangyayari kay Pangulo eh. Oh. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos po, kahit anong gawin nila, anong paninira nila, wala, nandiyan pa rin si Pangulo. Paggising natin kanina, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo. At saka kailangan sa totoo lang ho, no? Oh, Pwede no ho nating hirangin na bayani eh. totoo yan, ha? Dahil siya lang ho ang katangi-tanging presidente na nagbunyag ng Katiwalian. matagal na ito na problema Tama. ng Pilipinas. Huwag nyo hong huwag nyo hong ililibak, huwag nyo itatanggi. Tama. Dahil ang korupsyon, mga kababayan ko, noon pa. Ngayon lang nga tayo, tama yung sinasabi ng marami. Sinasabi ni Yulo, sinasabi ng mga kasama natin at marami pa. Na ngayon lang ho tayo namulat sa katotohanan na ganun pala talaga garapal ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe. Oh. Tsaka siya lang ang Pangulo na maglalakas loob na isakripisyo niya. Isakripisyo niya mismo. Ang alin? Ang itong ginagawa niyang kahit maalanganin yung kapangyarihan niya, yung pagka-presidente niya, sa susugpuin niyang korupsyon na mula ulo hanggang talagang pinakababayan. Pero hindi siya natakot eh. Kaya doon tayo mahanga sa Pangulong Bongbong eh. Diba? Oh, yan, mga kababayan wala ang mga Pilipino naniniwala sa mga paninira, naniniwala sa mga propaganda. Tama. Napakasimple lang naman na unawain. Dahil ang style ng mga kulto ni Duterte, mga galamay ni Duterte, sama-sama na sila. Kaya nga eh. Yung gawain nila, ay yun yung ipinapasa sa iba. Tsaka ikita mo eto nga kita nyo, si Sara ayaw nilang pasagutin. Yung mga troll, yung mga kulto niya, ang laging tagatanggol. Hindi, paano nga matatanggol? Debate pa nga lang, ayaw nang lumaban. Debate pa nga lang O, ngayon, nga nanggigigil ngayon yung mga kalbo. Alam mo naman siguro, yung kalbo, yung kinakaaniban ng tropa mo. Di ba? Yung tropa mo na 12 anyos binebengbang. Oo nga. Pedopalya tayo ngayon, eto na. Mga kababayan ko. Abay, pinagkakaisahan ho ngayon yung naghamon na vlogger kay Sara Duterte. Tama. Totoo naman Hindi naman kailangan na paanoin pa nating maigi, i-elaborate kung ano ba yung kakayanan ni Sara. Kaya dito sa isang vlogger, gigil na gigil sila. Bakit naisip pa na hamunin siya ng debate. Kasi nga, hindi siya kumakagat sa hamon ni Risa Hontiveros. Hindi naman naghamon. Kung meron lang daw patawag na debate, si Risa at saka si Sara, dadalo si Risa. Hontiveros. Ang problema daw si Sara kung dadalo siya. Abangan nyo po bukas yan kay Boss Mike, upload ng Bengador. Abangan nyo bukas yun. Napakainit po. Halos magwala si Risa Hontiveros. Yung buong kuto na tinitira si Sara Duterte doon. Abangan nyo bukas upload ni Boss Mike. Abangan nyo yung interview namin ng Bengador kay Risa Hontiveros. Matindi, malupit po yun Ang daming mga revelasyon. Dami po talaga. Ngayon, kay Risa, hindi palag si Sara. Takot, takbo. Takbo atulin Kay Yusek. Kay Yusek Claire Castro. Takbo. Ay, wala takbuhin si Sara Takot sa debate. Ngayon, eto naman, vlogger na lang. Vlogger na lang, Hindi pa ba papatulan? Kayong mga matatalino naman kahit papaano kayong mga DDS, kahit na blanco minsan yung mga ulo nyo. Tama. Isipin nyo maigi, kung talagang marunong, kung talagang may maipagmamalaki nyo si Sara Duterte, abay, palabanin nyo sa vlogger. Ay, kainam. Kasi kapag kaya natalo, pati kami mapapahiya Di ba? Di ba? Kasi nga,
Yan po yan. Tandaan po natin, ang diba? ating dapat na magiging presidente ay hasa, bihasa, at talaga pong matalas ang isipan. Kasi katulad nga po yan sa mga panahon ngayon, na dumadaan tayo sa krisis dahil may gera, maayos po ang pag-iisip, maayos ang disposisyon sa pamamahala ng ating bansa. Tama. Sabi nga ni Leo Boy, di nga lalaban yan. Ngayon, Dimple Smirnoff, Charlie Whiskey, Danilo Uy. Nililitis ngayon, malilitis na si Sara sa March 25. March 25, etong parating na 25. Na etong mga dapat na imbestigahan laban dito kay Sara Duterte, itong mga reklamo na may kaugnayan sa mga ibinibintang sa kanya. Tama. Naku, mabubusisi na. Isa dyan yung bank account. Totoo kaya na dito dinideposito di umano ni Ramil Madriaga na nagpakilalang aid. Hindi lang aid, bagman. Bagman. Naku, putik na yun, bagman, mga kababayan. Ngayon, syempre maraming alam yan, bagman eh. Di ba? Ang mahirap kasi mga kababayan ko, mukha bang kinatatakutan nila si Sara Duterte, si Ramil Madriaga. Tama. Takot na takot si Sara Duterte. Yes, kaya nga po kanina, i-update lang namin kayo ni Boss Mike. Kanina po ay tinalakay na rin po ni Jinky Luistro ang petisyon ni Shell Jokno na si Ramil Madriaga po ay mai-transfer na dito po sa pangangalaga ng House of Representatives. Dahil po sa uumpisahan na hearing ng March 25 and so on and so forth, madali po siyang ipitawag at nandun po yung protection niya. Kasi po, unahan na po yan ng pagbabanta ng assassin ni Sara Duterte. Nanganganib ho yung buhay eh. Kapag ka ho na natili ho sa BJMP yun, tama. Baka ho hindi na ho makarating sa mga patawag na investigasyon ng Kamara. So kailangan talaga para madali-dali kasi parang ngayon malaking bagay ho si Ramil Madriaga. Tama. Sa mga magpapatotoo kung saan talaga nang gagaling ang pera ni Sara. Siya yung missing link eh. Yun. Diba? Yung po yung magko-connecta sa chain eh. Kung yung chain nyo napatid, siya ho yung maglalapat. Tama. Di ba? Kaya abangan po natin yan kasi po gaya ng nakikita natin, yung pinapakita ni Sara, dito lang po sa taong ito na medyo nagiging alanganin siya sa mga galawan niya. Medyo tarantan-taranta po siya kapag nababanggit sa kanya ang Madriaga. At medyo sinasabi niya na hindi niya kilala, pero saan ka naman po makakita? Hindi mo kilala. Pero abot-abot ang picture. Katulad namin ni Boss Mike, madami kaming picture ngayon. Ibig sabihin, magkakilala kami. Correct. Ganun din si Sara at si Ramil. Ang dami nilang picture. Hindi lang sila namasyal. Hindi lang yung kasama sa mga video. Di ba? Magkakilala sila ni Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. Bobo na lang ho yung hindi ho na niniwala dyan na hindi sila magkakilala Kapag ka ho mga kababayan sa mga dami na ho ng mga litrato, mga video, at may pabati-bati pa ng happy birthday. Happy birthday, Sir Ram. At may solo pa na na video call sila. Diba? Bobo na ho yung hindi hindi ho maniniwala dun sa mga yon. Our beloved Boss Mike Cervera.